May isang malamlam na buwan sa Viringan City. Isang misteryosong lungsod na nawala sa mapanlikhang mapa ng Pilipinas. Tanyag ito sa mga kwentong bayan na ang mga kaluluwa ng mga yumaong tao ay naninirahan sa nasabing lugar. Mga kwento tungkol sa mga engkanto, aswang at mga kababalaghan ang laging bumabalot sa Viringan City. Si Maria ay isang mapanuri at may kakaibang hilig sa kababalaghan. Mula pa siya noong bata ay nahuhumaling na sa mga kwentong nagmumula sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang kaalaman ay hindi siya naniniwala sa mga mayroong katotohanan sa mga kwentong iyon. Isang araw, habang naglalakad si Maria sa tabi ng ilog na malapit sa kanilang tahanan, napansin niyang may makulimlim na usapan sa paligid. Nagmula ito sa mga nag-oosisero na magkakapitbahay na may iba't ibang kwentong patungkol sa Viringan City. Sa gitna ng mga kwento, may isa na nagtangka na ito'y puntahan. Ito ay si Mateo, isang malalim na kaibigan ni Maria. Naganda si Mateo para sa kanilang paglalakbay. Nagtungo sila sa mga kamag-anak ni Maria na may malalim na kaalaman tungkol sa misteryong lungsod. Dala-dala nila ang mga gamit na kinakailangan para sa kanilang adventure. Sa isang umaga, nagpaalam sila sa kanilang mga pamilya at nagsagwan patungo sa lugar kung saan sinasabi na matatagpuan ang Viringan City. Mahabang oras ang lumipas habang kanilang tinitingnan ang matatabang kagubatan at maruming ilog. Isang araw, matapos ang ilang araw na paglalakbay, napansin ni Maria na may lihim na landas na nagdadala sa kagubatan. Malayo ito sa kanyang inaasahan na makikita nila sa misteryong lungsod. Pero tinahak pa rin nila ang landas na iyon. Habang kanilang nilalakbay ang makulimlim na kagubatan, narinig nila ang kakaibang awit ng mga ibon. Ito ay naging mas mababa at mas malamlam habang patuloy silang naglalakad. Sinundan nila ito at sa huli, sila ay dinala sa isang malalim na kagubatan na puno ng malalaki at matatandang puno. Sa pagkakita ng punong ito, nadama ni Maria na may isang misteryosong lakas na bumabalot sa lugar. Inusisa nila ang puno at natagpuan nila ang isang malalim na pinto na tila isang pasukan papunta sa Viringan City. Pumasok sila sa pinto nang walang kasamang kahit sino. Nagsilakad sa mga kagilagilalas na mga puok na puno na mga ilaw na naglalakbay sa ere. Nakatago sila sa mga tanyag na kababalaghan. Mga engkanto na masayang naglalaro, mga aswang na tahimik na nagmamasid, at mga kaluluwa ng mga yumaong naglalakad-lakad. Ang Viringan City ay isang misteryosong lungsod na puno ng buhay at mga lihim. Hindi sila siguro kung nasaan sila. Hindi nila alam at kung paano sila makakalabas. Ngunit sa kabila nito, hindi sila natakot. Sa halip, naging masigasig sila sa pag-aaral at pagsusuri ng mga kaganapan sa lugar. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap ng isang dalawang pinto. Pinto ng kaharian na may malalim na kasaysayan. Ito ang pagitan ng mundo ng tao at ang mundo ng kaluluwa. Tinanong sila ng mga kaluluwa kung bakit sila narito at naging tapat sila sa kanilang layunin. Pinayagan silang bumalik sa mundo ng mga tao. Ngunit itinuring silang mga tagapagdala ng mga kwento tungkol sa Viringan City. Sa pagbabalik nila sa kanilang tahanan, nagsimulang magkaroon ng kapanipaniwalang mga kwento ang kanilang kinalat. Ngunit ang mga ito ay hindi na kinatigan ng mga tao.
Hanggang sa ngayon, ang misteryo ng Biringan City ay nananatiling buhay at laging kasama sa mga kwentong bayan sa Pilipinas. At sa puso ni Maria at ni Mateo, ito ay naging isang alaala na hindi malilimutan. Isang adventure na nagbukas sa kanila sa mga kababalaghan sa Biringan City.